classmates kaya yung klase. Nabanggit mo sa isang post mo na pagod ka, pero yung masaya ka din sa pagod. Yan yung Pinagdadasal ko yung dati. Before parang nakikita ko yung mga artista na, ito, Lagare. Sabi ko sana one day masabi ko yun na, Lagare ako, meron po ako sa Iguay mamaya. Guys, muna na ako ha. Kasi ngayon na nangyayari na siya. Sobrang pagod. Wala na nga po kami halos tuloy yung eyebags ko ngayon lang lumitaw na. Pero ibang klaseng pagod. Yung pagod na parang maiiyak ka sa tuwa. Did you expect to win? Kasi parang kayo yung last thing na parang unexpected. Sobrang gets ko rin po yung mga sasabi na iba na hindi nila na-expect na ako personally, I didn't see myself winning kasi first time po para sa introvert mananalo sa PBB kasi most of the time po talaga yung mga nananalo, yung kuwela, yung talagang yung kwento, sobrang marami pinagdaan sa buhay. And ako personally, I really grew up na may konting problema, may mga struggles, pero mas nangibabaw talaga yung magaganda nangyari sa akin. Kaya hindi siya in-expect ever na people would resonate with me. Malaking factor na ang daming sumuporta, even sila, yung mga kaibigan ni... Ako ni Mika po. Ni Mika, mga influencer, kumbaga. Ganun ko po nakita na sobrang mabuting tao talaga si Mika na parang para yung mga kaibigan niya, ibigay talaga ng todo-todo para lang mapakita yung suporta. Doon, I think that's a good clue on how good of a person Mika is. How's your relationship na with your co-housemates? Especially, nagkaroon kayo ng iringan before ni Kira, di ba? Yung barahan ninyo. Kamusta na kayo ngayon? Even inside, nung after po nung tapat, apologize na po kami sa isa't isa. Kasi, hindi ko alam, basta marami kasing nangyari pa na hindi siya pwedeng sabihin dahil nga hindi na air. Ewan ko. Pero yun nga, masasabi ko lang po, all is well now. You're such a good person na hinayaan naman niya even though na daming yun nga po na hindi pa na pakita. Same on my side po, and it's not really my proudest moment, pero yun nga, may pinanggagalingan yun, and there's so much to it na I hope people would just read between the lines. Pero Brent, ngayon ba mas naging close kayo ni Mika na nasa labas na? Honestly, ngayon na mas nasubok talaga kasi nung sa loob parang may happy little world kami. Ganun yung pakiramdam parang wala kaming alam saan nangyayari sa labas. Pero ngayon nailatag na talaga yung nangyayari nasa loob. Kasi sasabi nila most of the time na yung nakakaalam talaga niyan sa mga nasa loob, may mga housemates. Pero minsan hindi na totoo kasi may mga conversations na hindi ka kasali. May mga napag-uusapan sa confession room na hindi mo alam. So ngayon hindi ko na-realize na grabe kakampi ko pala talaga si Mika sa loob. Pinipare din kayo dito outside, di ba? May plan ba? May plan ba na parang pagsamahin kayo in one project? Yun po hindi namin alam kung ano. Pero yung napapakita po namin ngayon, talagang genuine talaga yung friendship namin na hindi kailangan maging love team para maging kaibigan namin isa't isa. Nasa loob ba kayo? May idea kayo na nila-love team kayo dito? Wala. Kasi wala talaga. Kasi usually pag love team kasi para sa amin yung parang laging holding hands, diba? So napapanood natin before. Kami napapakita din pala yung away namin. So sabi ko, paano kikiligin yung mga tao dyan? Nag-aaway tayo. So, yun po, yung wala talagang idea. Siguro nagka-idea na lang kami nung nagkaroon ng carnival concert. Tapos parang may mga fan doon na Big Brent, yan, gano'n. So, uy, ikaw? Parang gulat na gulat kami dalawa na ship pala kami. Pero okay lang sa'yo? Maka-love team siya and makagawa kayo ng project together. Grabe, anong klaseng tao kung magko-complain ako na I get to work with my best friend every day if ever man mga Best friend. She's my best friend, mo I lang would ako. say. Best friend. Pero pwede bang ma-develop yung best friend na yan into more than... Alam mo, ako yung magpaka-showbiz. Pero... Is she a girlfriend material? Ang masasabi ko lang for now, ayokong masira yung pagkakaibigan namin. So, we'll cross the bridge when we get there. But are you attracted? Ako naman, sinabi ko naman even before the first week, like, di ba nagjojowa and tatrapahin kami, nakita ko talaga si Mika as someone na desirable na maging girlfriend talaga. Pero yun nga, friends kami. Ano nakita mo sa kanya? Bakit sinabi yung girlfriend? Si Mika, nakita nyo naman kung gano'n siya kabait, kaloyal. Parang
parang natingin sa salamin talaga. Ano kami, same kami ng mindset, ng personality. Yung pagkakaiba lang talaga namin. Kasi ito yung mas maingay siya sa akin. So ako yung tahimik. Yun po. Ito, kumaga ito sa Four Boys, parang support ka lang dito eh. Apo, Hindi ka leader. Apo. Next, parang kung big winner ka ba at kumaga ginawa to, kumbaga part ka dapat ng big, parang ganun, di ba? May ganun ano. Iba naman po Title role ka kung saka. Ganun po iniisip ko kasi ito, iba naman yung pagiging actor eh. Tingin ko lahat kami dumaan po sa audition and kung tingin po ng production, ito yung role na talagang applicable sa nakita nilang performance ko. Wala naman po akong complaints. Lagi tinatanong namin yung sa loob ng bahay ni Kuya, ang pinakamahirap lagi tinatanong namin sa housemates na paano yung pagkahirap gumamit ng CR inside the PBB. Ay, hirap. Grabe po. Kasi yung first day, mag-a-adjust ka talaga. Kasi hindi ka mapapa-toilet kasi pakiramdam mo may nanonood eh. And yun, parang maganda rin naman po na talagang validated kami. Sinabi naman po talaga na we're safe, na protected kami, lalo na kami. Ang dami naming mga image na pinaprotektahan. So, kailangan talaga mas mag-ingat kami. Pero yun nga, na sabihan naman po kami na safe kami sa loob ng bahay. Ano pinakalamimiss mo sa loob or yung hindi ka nasanay? Yung siguro yung ingay po. Kasi ngayon mag-isa na ulit ako sa condo, wala po kasi yung kasama eh. And ang laki ng in-adjust ko dun sa loob ng bahay, pero nung natutunan ko na yung tumira kasama yung mga housemates, I think yun Gusto mo yung magkaroon ng housemates? Oo, parang kung pwede na lang sila matulog din, magsiksikan kami doon sa kama po namin. Ay, may mga bumibisita rin sa iyo. Wala pa kasi sobrang busy namin lahat eh. Pero hopefully pag medyo patapos na yung promo nito, siguro mas magkakaroon na po ng oras. Kaya makapag-invite na ako. Hindi mo mapanoorin yung mga replays na? Hindi. Ayoko ng kasi yung mga clips nakakita na ako sa TikTok. Pero pag gawari, nakakita ko nomination. Sinabi niya to? Parang ayaw mo na madagdag. Ayoko. Hindi naman naapektuhan. Parang hindi mo lang siya makita nung time na nandun kayo sa loob na. Pero nung nakikita mo na. Pero valid naman nga kasi kailangan din talaga bumoto ng lahat. Kung kami yung papipiliin, tingin ko wala kami boboto. Baka si Kuya na lang. Siya na lang yung tinanggal. Thank you. Thank you, Brent. Soda lang kapatid. Oh, even now online, like I would talk about it. Even now online, like it's there and it's real. And the book, it shows na dapat nag-show tayo ng compassion sa lahat. Dapat nag-show tayo ng love sa lahat. Kasi hindi lahat deserve yung hate. And everybody deserves to be loved, deserves to be respected. And bullying is a no. So, to all of the bullies out there, I hope that you would find love. Kasi deserve mo din yun. And, I think the bullies need love the most. Because if wala yun, parang I've been there, pero nakakapagod kasi mag-hate. Baka ma-drain kayo. So, I pray to God that He will, bless you with love, with kindness in your heart, and whatever's missing, He will bless it to you. So, Alright, thanks, Angie. Ang next question ni General is for the boys. Sa inyong character bilang isa sa mga bad boys, ano ang pinaka-nagustuhan nyo sa ugali niya at ano naman ang gusto nyong baguhin? What did you like about your character, Charles? What I liked about Charles is his protectiveness over si Candice and his friends. He stands up for anyone that tries to bully them or mess with them. At yung yung gusto kong baguhin siguro kay Charles ay yung palaaway kasi si Charles. So siguro I'll tell him to tone down and there's no need to fight all the time. Si Marky. With Marky naman po, siguro not really something na sorry, what was the question? Something that I like about the character? Is that the question po? Gusto kong baguhin. Oh, siguro siguro just make him a little bit more bad boy. I think kasi yung pagka-bad boy ni Marky dito in this adaptation specifically is he's in a bit manipulative
he, like I said, gambler siya. He likes to play with fate. And there's so many moments in this film. Siguro kaya siya bad boy. He's a bad boy that way na even though intentional or not, he ends up manipulating a situation to something that he wants it to turn into. Siguro what I would change is siguro dial down on the medyo cunning, scary, manipulative side and more mas Troy na mas physically na makulit talaga na annoying halos siguro po. I'd make him more of a lightning in a bottle type of character maybe. Troy. Ayun, sa akin po, actually, I love Troy Mendoza. Kasi, sobrang minahal ko yung character na yun kasi doon ko na-feel yung sarili ko. Okay. Nakita mo yung sarili mo sa kanya. Doon ko po na yun. Then, doon ko po nakita yung sarili ko na, ayun, nagagawa ko po yung gusto ko. And nagawa ko pong maging makulit sa mga cast ko na kasama dahil kay Troy. Nawala yung pagiging mahihain ko. And gusto kong baguhin kay Troy siguro yung, niya, sa mga decisions niya. Kasi laging, ang gulo ng utak ni Troy kung tutuusin eh. Sobrang gulo. So, ayun po yung ko. So, maging firm lang siya sa decision niya. Jayden. Ako, saludo ko kay Jayden sa pagiging malakas niya. Tsaka kung paano niya i-present yung sarili niya na strong kahit marami na siya napagdaanan. And yung pinaka gusto kong baguhin siguro sa kanya, parang wala eh. Pero kung meron man, siguro mas maging sensitive lang sa mga tao sa paligid niya. Parang kay Candice. Be more sensitive. Okay, that's it. Meron bang gusto humabol? Gusto magtanong? Miley, ano katanong ka pa ba? Hindi na? You're good? Thank you everybody for all your questions. Maraming salamat. Nag-enjoy pa kayo doon? Answering ulit eh, no? Ganun lang, masaya lang naman tayo, di ba? Pulitan lang. When can we watch The Four Bad Boys and Me? Go ahead. Okay guys, mga kapamilya, mapapanood nyo na po ang The Four Bad Boys and Me sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel sa July 31 po yan. Yeah, welcome to the baddest school year this 2025. At syempre makakasama rin po namin River Joseph, Angie Salvacion, Cielo Rivera, Dustin Mayores, Crystal Bremner, Brent Manalo, Annalyn Salvador, Jello Alote, and unfortunately she couldn't be here tonight, but AC Bonifacio is also with us. And yeah, welcome to the baddest school year this 2020. AC Bonifacio. Bakit tinutokso ka doon sa AC? Ginaganon ka, Harvey. Go ahead. River? Yes, I hope all of you can support The Four Bad Boys and Me out on July 31 on ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Nice. Ange! Hello po sa mga ka-maidens out there and sa mga fans po ni Miss Tinalata, to my sunshines, to every fandom who's like watching and excited to watch. Panoorin niyo na po ito, malapit na po. The nostalgia of high school, the love, the fun, the kilig, and of course, the learnings here is amazing. And we can't wait to see you din po, and we can't wait to share it to you this July 31 on ABS-CBN YouTube channel. Thank you, Ange. Dito na yung tsura niyo dito, mabata niyo pa, oh. Parang obvious talaga na last year pa siya nakunan, last year pa siya tinating. But before we go, we have a surprise for our birthday girl! Yeah! Happy birthday! Happy birthday! Pwede kayo magsabay-sabay. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you. Yes! Uy, huwag kayo mag-request na. Thank you everybody! Let's have a group photo. Here's the gitna. Let's invite Direct Benedict also and Christina to join us. Kiss! Huwag na. Kiss daw kay Dix! Dix, ano naman? Si Carlo! Hindi ako yun!
you.